perwisyo sa Metro Manila at iba pang probinsya. Aabot sa 200 pasahero stranded sa NAIA Terminal 3 matapos makansila ang kanilang flight dulot ng masamang panahon. Kasunod ng tagumpay ni Manny Pacman Pacquiao laban kay Sugar Shane Mosley, 8th Division World Champion, bumirit sa kanyang after-fight party sa Las Vegas. Posibleng susunod na makakalaban ni Pacman, si Juan Manuel Marquez nga ba? 20 pasahero patay matapos bumagsak ang isang eroplano sa Indonesia. At Hollywood socialite Paris Hilton, plano raw dalawin ang idolong si Pacman sa Pilipinas. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Pantay bagyo muna tayo. Malakas na ulan dulot ng bagyong Bebeng, ramdam sa Kamaynilaan. Kaya naman ilang biyahe sa paliparan ang kanselado at daang-daang pasahero po ang na-stranded. Narito ang report ni Tricia Zafra. Di pinatawad ni Bebeng ang Kamaynilaan sa pananalasa nito. Dakong hapon nang magsimulang bumuhos ang malakas na ulan sa Metro Manila. Minuto lang ang binilang, di na halos makagalaw ang mga sasakyan sa biglang taas ng baha. Nagsimula na ring lumakas ang hangin at nag-zero visibility sa ilang kalye. Naging doble kalbaryo ang perwisyo ni Bebeng nang kumagat ang dilim at lalo pang lumakas ang ulan. Maraming mga pasahero ang di agad nakauwi at halos mamuti ang mata sa kahihintay ng masasakyan. Di rin halos makagalaw ang mga sasakyan sa gatuhod na baha sa ilang kalsada sa Kamaynilaan. May ilang sasakyan pang tumirik. Kung apektado ang paglalakbay sa lupa, lalo naman sa Himpapawid. Mahigit 30 flights ang nakansela sa NAIA Terminal 3 dahil sa bagyo. 8 domestic arrival flights ang pinalapag sa Cebu at Pampanga dahil sa sama ng panahon sa Maynila. 2 biyahe naman ang na-delay kaya't halos mapuno ang mga naghihintay na pasahero sa paliparan. Humina rin ang ulan at humupa ang pagbaha paglalim ng gabi. Pero huwag pakakumpiyansa ayon sa National Risk Reduction and Management Council. Ayon sa NDRRMC, asahan at paghandaan ngayong araw ng Lunes ang mga pag-uulan at mga pagbahang maaari pang idulot ni Bebeng. Mag-ingat lang po lalo na yung mga nasa flood-prone area sa mabababang lugar para kung magkaroon man ng flash flood, naka-ready sila. Alam nila yung gagawin, where to go, nakahanda sila, may dala silang survival kit if ever na magkaroon ng evacuation centers. At lagi lang maging alert at makinig sa mga kinaukulan sa Pag-asa at sa mga local officials natin. Para sa unang balita, Tricia Zafra reporting. Siyam ang patay sa paghagupit ng bagyong Bebe. Ayon po yan sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Narito ang report. Ganito palakas ang hampas ng mga alon sa dalampasigan ng Sorsogon. Sinabayan pa ito ng malakas na hangin at pag-ulan. Sa pinakahuling tala ng lokal na pamahalaan doon, halos 1,500 na ang bilang ng mga inilikas mula sa kanilang mga tahanan. Maging ang mahigit 4 na rang biyahero sana mula Bulan Terminal ay na-stranded dahil sa bagyo. Hindi na rin madaanan ng mga lansangan sa bayan dahil sa baha. Ang mga residente, walang magawa kundi lumusong sa taas ng tubig baha. Stranded rin ang may 70 pasahero sa pier ng Ubay, Bohol dahil sa bagyong Bebeng. Hindi sila agad nakabiyahe dahil pinahupa muna ang malalakas na alon. Hindi rin ligtas ang lalawigan ng Albay sa malakas na ulang dala ni bagyong Bebeng. Mabilis na naging pagtaas ng tubig baha at pumasok pa sa mga tahanan. Ang mga bayan ng Pulangi at Libon ang tinatayang pinaka-apektado ng bagyo. Dahil dito nagsagawa na ng forced evacuation sa mga residente. Tinatayang nasa 1,000 na ang bilang ng mga inilikas. Sa pinakahuling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, nasa 83,000 residente na ang apektado ng pag-ulang dala ng bagyong Bebeng mula sa Luzon at Visayas. Para sa unang balita, Victoria Tulad, reporting. Agupit ang bagyong Bebeng, damang-dama sa Bicol Region. May mga bahay at kalsadang nalubog sa baha. Ilang sasakyan din ang naaksidente dahil sa madulas na daan. May live report si Dante Perez. Dante.
Yes, Igan, pinsala sa mga ari-arian. Sakuna at matinding abala ang dulot ng paghagupit ng Bagyong Bebeng dito sa Bicol Region. Malakas na buhos ng ulan ang dala ng Bagyong Bebeng kaya di naging madali ang aming biyahe. Sa SLEX pa lang halos di mo na makita ang mga sinusundang mga sasakyan kahit pa nga naka-hazard. 100 km/h ang maximum speed limit dito. Pero sa pagkakataong ito, naglalaro lamang sa 40 km/h ang uubra. Sa dulas nga ng daan, isang 10-wheeler ang tumagilid matapos mawalan ng kontrol sa Atimonan, Quezon. Banggaan naman sa pagitan ng isang jeep at kotse ang aming nadaanan pagpasok ng Camarines Sur. Ang truck naman na ito nabalaho dahil sa paglambot ng lupa dahil sa walang patid na pag-ulan. Humambalang din sa kalsada ang mga naputol na sanga at nabuwal na puno dahil sa malakas na hangin. Sa Milaor, Naga City naman, nagmistulang nasa floating village ang mga bahay matapos umapaw ang tubig. Nagmistulang ilog din ang mga kalsada dito na hanggang tuhod ang lalim. Pati tuloy alaga nilang hayop pilit inilikas ng mga residente sa mas mataas na lugar. Wala na rin kuryente sa malaking bahagi ng Camarines Sur. Sa bayan naman ng Nabua, stranded ang daang-daang pasahero na papuntang Albay at Sursogon dahil sa hanggang baywang na tubig. Alas 2 pa lang ng madaling araw, nandito na. Bali lang oras na tayo. Alas 5 ngayon, di 3, 2, 3. Saan ba kayo papunta dito? Sursogon. So paano gagawin mo ngayon yun? Sabi, papanuin daw yung baha doon kasi masyadong mataas yun. Ay, nako, ang hirap. Sakit sa kauupo eh. Dapat 12 hours lang eh, papuntang Sursogon. Yun, siguro abutin ng 15 hours. Igan, ayon pa sa mga taga rito, may alternatibo raw daan sa bayan ng Bula. Pero may kalayuan daw ang iikutin bago makarating sa Legazpi City. Sa Iriga City naman daw, Igan, mas malapit. Pero ang problema, wala raw kasiguruhan kung makakaraan daw ang mga sasakyan dahil hanggang kagabi ay nasa baywang pa daw ang taas ng tubig dito. Yan ang pinakahuling sitwasyon mula rito sa Camarines Sur. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Dante Perelio, nagulat live mula sa Camarines Sur. Kaugnay na paghagupit ng Bagyong Bebeng, makausap natin si MMDA Chairman Atty. Francis Tolentino. Chairman, good morning. Na umaga, Igan, at magandang umaga sa inyo mga tagapanood. Opo, yung pag-ikot nyo sa mga lugar na naapektuhan nitong bagyo, yung mga binaha po kahapon, kamusta na humupa na ho ba yung baha? Humupa naman po yan. Within 45 minutes to 1 hour, yung mga reported na flooded area, kagaya po yung Commonwealth Tandansora na nag 18 inches, maging sa Katipunan po. Yun po yung mataas natin, northbound and southbound, 18 inches po. Within 45 minutes to 1 hour, humupa po yan. Talaga pong yung flash flood po kagabi, hapon, ay dala po talaga ng biglang bugso ng malakas na ulan at ang talagang historical trend po sa atin sa Kamaynilaan, basta more than 50 millimeters of rainfall po, talagang meron tayong pocket floods. Na-check po naman yung pag-alis yun ng mga billboards last week, ano? Sa pagdating nitong Bagyong Bebeng. Yun nga po ang nagpapatunay na talagang kailangan po talagang i-regulate natin yan. Meron po tayong mga billboards na hindi nag-alis na bumagsak. Kung inyo pang dadaanan ngayon, ito po sa may Bonnie Ed sa southbound, kung saan po bumagsak yun, hindi pa po inaalis yun. 85 kilometers lang po yung speed ng wind natin. Meron po sa South Superhighway na nadaanan din ako na gano'n na nangyari. So, tama po siguro i-regulate yun dahil sang-ayon po sa National Building Code 10, billboard should withstand yung 245 kilometers per hour na wind. Ito, 85 lang Marami na nalaglag. Okay. Chairman, linawin ko lang itong pagbaha na ito ay hindi naman dulot ng pagbabara ng drainage, kundi sa grabing ibinagsak na tubig nitong bagyong ito. Aminin po natin, meron po tayong mga drainage na talagang 35% lang po yung volume carrying capacity na talagang medyo barado na kahit anong gawin dahil sa basura, talaga pong anong magiging resulta. Nananawagan po tayo sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung naninirahan malapit sa mga waterways natin na huwag naman po sa atong magtapon ng basura doon sa may mga estero ilog. Sila di maapektuhan din. Ngayon pong sa oras po ito, may mga lugar pa hubang nasa ilalim ng baha, Chairman? Wala po. At ngayon po, at kagabi po, nakakausap po yung aming flood control team. Operational naman po lahat ng ating pumping station. At ngayon po, dahil ang report ng Pag-asa, hindi pa tapos itong ulan na dala ni Bebeng, sa labas po yung aming mga vacuum truck para makaalalay po kung saan po merong pagbaha. Meron lang po tayong isang natumbang puno rito sa EDSA Buendia na kailangan